umaga po sa inyong lahat. Matagal-tagal na rin po nung ako ay nag-speak dito sa Laurel, nakakamiss din pala. Nung nakarang linggo po ay doon po kami nanambahan sa CLJC Dasma sa Cavite. Nagkaroon po ng karanasan na makisalamuha, makipanambahan sa mga kapatid natin sa Cavite at masasabi ko pong masayang karanasan. Kaya kung makakapunta po kayo ng Dasmariñas o sa Cavite, pwede niyo po silang bisitahin doon. Last Sunday po ay tinalakay natin yung tungkol sa pagpapatawad, the way of forgiveness. At ngayong umaga naman po, ang ating pagbubulayan ay the way of bearing fruit. O pamumunga, or being fruitful. Dahil ang daan ni Kristo ay daan din upang tayo mamunga. Gusto niyo bang mamunga? Mabungang mabunga. Basahin po natin ang main text natin ngayong umaga sa Juan chapter 15, verse 1 to 7. Sino pong may mga Bible dito? Yung wala po sa cellphone ha? Bible po na physical. At kung wala pa po, sikapin po natin makapag-invest o makabili ng isang Bible dahil ito po ay investment natin, pang walang hanggang investment. Juan chapter 15, verse 1 to 17. Kung naroon na po kayo, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Juan chapter 15, verse 1 to 17. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi mananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais nyo, matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng aking ama kung kayo masaganang nagbubunga at sa gayon kayo magiging mga alagad ko. Kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at kayo nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos sa inyo ang kagalakan. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayong mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, hindi ko na kayo tinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. At pagbubulayan po natin mula dun sa teksto ay yung litaw na paksa sa tekstong iyon. At yun ay ang pamumunga.
Kung makikita po natin sa teksto, paulit-ulit siyang binabanggit. At makikita din natin na ang lahat ng pinili ng Diyos mula pa sa walang hanggan na tunay na nanalig kay Jesucristo ay sadyang mamumunga. Kaya walang tunay na nananalig kay Kristo ang hindi magbubunga. Tingnan mo ang iyong sarili. Kung ikaw ay nagbubunga. Kaya kung sinasabi natin na tunay tayong sumasampalataya kay Kristo, inaasahan na tayo ay mamunga. At sabi ng teksto, posibleng mamunga. Kaya hindi natin pwedeng maging excuse na baka para kay pastor lang yan. Baka para sa leader ko lang yan. Hindi, para yan sa mga tunay na sumampalataya kay Kristo. At bago po natin pag-usapan ang mga dahilan kung bakit tayo dapat na mamunga o inaasahan na mamunga, bigyan muna po natin ng kahulugan, ano ba yung bunga na inatukoy dito? Ano yung bunga na itinuturo ni Kristo? Sa Mateo chapter 7, verse 15, ay sinabi po ni Jesus na makikilala ang mga bulaang propeta sa kanilang mga bunga. At pagdating po sa verse 16, sinabi rin niya na ang mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti at ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Sa ibang version ko po yun kinuha. Tagalog ang Biblia. Ano pong sabi? Ang mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuting bunga. Ngunit ang masamang kahoy ay nagbubunga ng masama. Ibig sabihin, ang mga bunga na tinutukoy ni Jesus sa 1 chapter 15 ay mga mabubuting gawa na resulta ng pagiging nakaugnay natin at pananatili kay Kristo. O pag sinabi mong mabubuting gawa, ibig sabihin ba nun, mabait ka lang o nice ka lang na tao? Hindi ka naman napatay ng tao? Hindi ito tungkol sa pagiging mabait lang. Ganito po ang sabi sa Galatia chapter 5, verse 22 to 23. Galatia chapter 5, verse 22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kaya pwede natin sabihin na ang pagiging mabunga bilang Kristiyano ay tumutukoy sa pagkakaroon ng may maka-Diyos na pag-uugali o katangian o godly character o pagiging kawangis ni Kristo sa katuwiran at kabanalan. Pero pagdating naman sa 1 chapter 15 verse 16, dun sa main text natin, sa 1 chapter 15 verse 16, sinabi doon ni Jesus sa kanyang alagad na hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Pansinin natin yung mga salitang humayo at mamunga. Kaya, ang kaparehas din ito ng diwa ng atas ng Panginoon sa atin na humayo at gumawa tayo ng mga alagad. Kaya pwede natin sabihin na ang pagiging mabunga ay hindi lamang pagkakaroon ng godly character, kundi pagiging matapat na tagapagdala ng mabuting balita at mabisa sa paggawa ng mga alagad. Ang pagiging mabunga ay pagiging kawangis ni Kristo at pagiging mabisang mga alagad. Ano po ulit? Ang pagiging mabunga o fruitful ay pagiging kawangis ni Kristo at pagiging mabisang mga alagad o taga-disipulo. At yun po ang gusto ng Diyos sa iglesia. Ngunit kapag natignan natin ang iglesia ngayon, at tayo sa mga sarili natin, nakikita po ba natin ito? Minsan tayo nadidiscourage o napapanghinaan ng loob na parang minsan ay may palya o hindi natin nakikita ang pagiging mabunga ng ating iglesia as a whole.
Naisip natin kung mangyayari pa ba yan sa akin o mangyayari pa ba yan sa atin. Ngunit kung babalikan natin yung teksto, sinasabi ni Jesus na posibleng-posible sa mga alagad niya at sa mga tunay na sumampalataya kay Kristo. Kaya para tayo ma-encourage at muling asamin natin na maging fruitful, tahakin natin ang daan ng pamumunga. Pagbubulayan natin kung bakit dapat tayo mamunga o bakit posible ang mamunga. Una, dahil nakaugnay tayo sa mabuting puno. Nakaugnay tayo sa mabuting puno. Sabi po ni Jesus sa verse 1 at verse 5, doon po tayo sa main text natin sa John 15, verse 1 at verse 5. Ang sabi po sa verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Talon po tayo sa verse 5, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. At sa English Standard Version ay sinalin siya na I am the true vine. I am the vine, you are the branches, sabi sa verse 5. At ang sabi ni Jesus, I am the true vine, at ito daw po yung seventh I am ni Jesus sa Gospel of John. Pampitong I am declaration ni Jesus Christ. Dahil sinabi niya na siya, I am bread of life, I am the light of the world, I am the gate for the sheep, I am the good shepherd, I am the resurrection and life, I am the way, the truth, and the life. At ito po yung pangpito, I am the true vine. At ano pong relevance nun ng declaration ni Jesus na I am? Kung matatandaan po natin yung panahon na katagpuin ni Yahweh si Moises dun sa burning bush, ang pakilala niya ay ako nga, ako'y si ako nga. O sa English ay I am who I am. At sa Juan chapter 8 verse 58, sinabi ni Jesus na bago pa ipanganak si Abraham, ako na. At sa English po, sa ESV version, ang sabi ko ni Jesus, truly, truly, I say to you, before Abraham was I am. Jesus is the great I am. At every time po na pinapakilala ni Jesus na siya ang I am, ay kaparehas mo na ipinapakilala niya ang kanyang sarili na siya'y Diyos. Siya'y Diyos. Katulad ng pagpapakilala ni Yahweh kay Moises, patunay din na ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay iisa. Ang I am na declaration ni Jesus ay pagpapahayag na hindi lang siya umiiral o nabubuhay ngayon sa kasalukuyan. Siya ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ay everlasting God. Si Jesus ay eternal, self-existent, at unchanging. At ang sabi ng ating unang punto, nakaugnay tayo sa true vine, sa puno, sa tunay na puno. At yun ay sino? Si Jesus na Diyos na umiiral noon, ngayon, at magpakailanman. Sa ating po mga tao, connection is something we value. Ano po? Nag-matter sa atin kung kanino tayo nakakonect, kung kanino tayo may kaugnayan, kung kanino tayo may connection. Kapag may connection tayo kay Mayor o Presidente ng Pilipinas, parang may kakaibang privilege o special privilege tayo na walang iba. May mga information tayo na alam natin na hindi alam ng iba. May special access tayo na wala ang iba. At gusto ko pong sabihin sa inyo, kung tayo tunay na sumampalataya kay Kristo, we have special connection na higit pa sa mayor o sa pinakamataas na tao na kilala mo sa buong mundo. Now imagine we have connection to Jesus, the great I am, the all-powerful, the all-sufficient, the all-knowing, the supreme, the name above all names, and He is good. Can you imagine that for a moment na nakaugnay ka doon?
sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Tinuturo ng Bible na ang mga tunay na nakaugnay kay Jesus ay ang mga tunay na sumasampalataya. Wala nang higit na kaugnayan pa liban sa kaugnayan na meron tayo kay Jesus. Amen? Amen. Dahil siya ay sapat na at dahil walang nang ibang tao na makahihigit sa Kanya. He can be everything that we all need in this life. Sabi nga, I am the bread of life. I am the resurrection and the life. I am your peace. He can be everything that we need in this life. Pero mahanap pa tayo ng iba, ano? Kaya kung tayo ay nakaugnay kay Jesus, na walang hanggan at hindi nagbabago, paano hindi tayo magbubunga? Dahil siya ay Diyos, dahil siya ay makapangyarihan at may kakayanan na tayo ay pabungahin. Tulad ito ng sanga na ang kakayanang mamulaklak at mamunga ay nakadepende doon sa nourishment na nakukuha niya sa puno o sa source. Maaring ang iba sa atin ay wala pang tunay na kaugnayan kay Jesus. At kahabag-habag po ang taong walang kaugnayan kay Jesus, hindi natin pwedeng asahan na mamunga ang taong hindi nakaugnay kay Jesus. Ngunit kung tayo nakaugnay naman kay Jesus na pinagmumula ng lahat ng kailangan natin, natural na uusbong ang bunga. Hindi mo kailangan pilitin. Natural na uusbong ang bunga. At dahil si Jesus ay Diyos, siya ang pinagmula ng buhay at patuloy na nagbibigay buhay. At dahil nakaugnay tayo sa buhay, mamumunga tayo. Hindi po ba ang lahat ng dinadaluyan ng buhay ay lumalago at nabubuhay? Kaya isipin natin kung paano, kung ang ating puno o source, kung ang ating puno o source ay walang buhay, ang pamumunga ay imposible. Imposible pong mamunga kung ang source natin ay walang buhay. At ang buhay ay maaari lamang dumalay sa atin kung tayo nakaugnay sa source nito, si Jesus. At useless po ang sangang walang buhay. Sabi man din ay igagatong na lamang ang sangang walang buhay at walang bunga. Sabi ni Jesus, siya ang tunay na puno ng ubas. Bakit kailangan sabihin ni Jesus na siya ay tunay? Meron po bang fake? Ang tao ba ay capable na mag-imbento ng sarili ng Diyos? Ang tao ba ay kayang mag-imbento o maggumawa ng substitute niya kay Jesus? Ang sagot ay oo at mapanganib po yan. Si Jesus ang tunay dahil siya ay Diyos. And there can be no other truth. Kaya kung may simbahan o aral, tayong naririnig na nagpipreach na si Jesus ay hindi Diyos, kabahan ka na, tumakbo ka na palayo. At kung may napapanood kang ganon, i-block mo na yun. Ililigaw ka lamang nito. At ang ating bunga ay nakikita sa ating mga ginagawa. Kaya kung ang mga bunga po, na katulad ng binanggit sa Galatia kanina, na pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, ayun ang nakikita sa buhay mo, malinaw na ikaw ay namumunga. Ngunit kung ang nakikita sa atin ay ang nagbanggit sa Galatia chapter 5 verse 19. Basahin po natin yun dahil hindi ko po yun nabasa kanina. Galatia chapter 5 verse 19. Kung ang mga bunga po na nakikita sa atin ay ang pakikiapid, sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu, ay sa verse 19 po pala. Hindi makakailang mga gawa ng laman, ang pakikiapid, kahalayan, kalaswaan,
pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Nakita niyo po? Ibig sabihin, kapag yun po ang bunga na nakikita sa ating buhay, hindi tayo nagbubunga ng mabuting bunga. Masamang bunga ang nakikita sa atin. At marahil po ang ating problema ay hindi tayo tunay na nakaugnay sa puno kay Jesus. Kasi sabi dun sa nabasa natin na malalaman natin ang puno sa pamamagitan ng bunga, sapagkat ang bunga ay sumasalamin sa kanyang puno. Ang mga ginagawa natin ay sumasalamin kung sino ang source, kung sino ang puno, at Diyos natin. Ang ginagawa natin ay sumasalamin kung sino ang puno o ang dinadiyos natin. Kamusta po ang ginagawa natin? Kahit yung recent lang, para hindi natin masyadong kahit yung recent lang. Anong sinasalamin ito? Sinasalamin ba na nakaugnay tayo kay Jesus? Kaya kung hindi nakikita ang pamunga o hindi tayo namumunga ng mabuti, it is a warning sign o sintomas na hindi ka na nakaugnay kay Jesus. Kaya anong dapat natin gawin? Suriin natin ang ating sarili. Talaga bang tunay akong nakaugnay sa puno ng ubas? Talaga ba akong sumampalataya kay Jesus? Totoo ba akong tumalikod na sa aking kasalanan? Pinagsisihan ko na ba ang aking kasalanan at nanalig ako kay Jesus? Si Jesus na ba ang tunay na naghahari sa buhay mo? Dahil we can be present ngayon dito sa church, pero wala tayong tunay na kaugnayan kay Jesus. Sad truth po we can be religious, pero wala tayong tunay na kaugnayan kay Jesus. Maaring ang laki-laki nating mag-diets, pero wala tayong tunay na kaugnayan kay Jesus. At we can be so active in ministry, pero hindi totoong nakasuko ang buhay kay Jesus. Kaya kapatid, kung ikaw ito, hindi aksidente na narinig mo ito. May pag-asa, may pagkakataon pa, at ngayon yun. Narinig mo ito para imbitahan ka ng Jesus na isuko ang buhay mo at magkaroon ng tunay na kaugnayan sa Kanya. Ngunit kung natiyak naman natin na tayo tunay namang nakaugnay kay Jesus at sinampalatayanan natin na siya lamang ang makapagliligtas sa ating mga kasalanan, ang suriin naman natin ay ang kaugnayan natin sa Kanya. Baka ang layo-layo mo na. Baka sira na ang kaugnayan mo sa Diyos. Sa gayon makapagsisimula kang muli. Kapag nasuri mo na, kapag kita mo na o na-admit mo na sa iyong sarili na malayo ka na sa Diyos, hindi pa huli ang lahat, kapatid. Bumangon tayo, gaano man ang ating pagkukulang, gaano man kalaki o kalalim yung kinabagsakan natin. Kung tayo ay tunay na nakaugnay kay Jesus, posible pa rin na tayo ay mamunga. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Bumangon tayo mula sa ating pagkalugmok at manumbalik sa ating kaugnayan sa puno kay Jesus. At muling makikita ng mga tao ang mga bungang iyon sa ating buhay. Ano nga po ulit? Bakit posible tayo makapamunga? Una, nakaugnay tayo sa mabuting puno. Pangalawa, dahil mayroon tayong dakilang tagapag-alaga. Nung nabulay ko ito ay napaka-sweet
dating sa akin na meron akong tagapag-alaga. Para sa mga taong hindi laging hindi nakakaramdam lagi ng pag-aalaga. Parang pag may ganito, dakila ang ating tagapag-alaga. Sabi ko, Lord, napakasweet naman po ng katotohanan ito na ang Diyos mismo ang ating tagapag-alaga. Sabi po sa verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang ating Diyos Ama ang tagapag-alaga. Liban sa kailangan ng sanga ay nasa mabuting puno o nakaugnay sa puno para ito'y mamunga. Ang puno itself as a whole ay kailangang mayroong nangangalaga. Sino daw ang ating tagapag-alaga? Ang ating Diyos Ama. Our Father, Tatay. Ano ba ang mangyayari sa puno ng ubas kung walang nangangalaga? According po sa research, maaaring ang puno na walang tagapag-alaga ay hindi makapamunga. Completely zero. Pero sa kabilang banda, may posibilidad din naman na mamunga ang isang puno ng ubas daw kahit walang tagapag-alaga. Yun nga lang, maaaring ang bunga niya ay kakaunti, reject, maraming bulok, hindi pasok sa kalidad, hindi pwedeng pangbenta, maliit, bansot. Kaya kung mamumunga man siya, ang kanyang bunga ay walang halos pinagkaiba sa hindi niya pamumunga. Ang ganitong bunga ay hindi ganun magiging kapaki-pakinabang. Gayon din naman po sa ating mga Kristiyano. Ang kakayanan nating mamunga ng kapaki-pakinabang na bunga ay nakadepende hindi lamang sa puno kundi sa ating tagapag-alaga. Kaya malaki talaga ang role na ginagampanan ng tagapag-alaga. Ang sabi ni Jesus sa verse 2, pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Ano daw po? Pinuputulan at nililinis. Sa English po ay, He prunes that it may bear more fruit. Ano po ba yung pruning? Ano ba yung pagpuputol at paglilinis? Ang pruning po ay ang proseso na kung saan pinuputol at nililinis ang ilang bahagi ng sanga. Tulad po ng mga sobrang mga sanga, lumang parte nito na medyo tuyo na, maging yung mga mahihinang tubo upang mas mapabuti ang kanyang paglago at pangumunga. At during pruning po, mostly ang puno ng ubas ay halos magiging completely kalbo na. Gayon pa man daw po, ang prosesong ito ay mahalagang daanan para makapamunga. Kaya sa ating mga Kristiyano ay gayon din. Ang pruning process ay mahalagang daanan. Kailangan nating daanan upang lalo tayong mamunga. Pruning process is for our good. Para yan sa ikabubuti mo. Alam natin na may bahagi sa pagkatao natin na kailangan pang alisin, kailangan pang ayusin, kailangan pang tapyasin. Maaaring may kasalanan pa tayong minamahal. Mga bagay na mas binibigyan natin ng halaga kaysa sa Diyos at nagiging Diyos-Diyos na natin. May mga bagay na mali sa ating buhay na hindi natin nare-realize o hindi tayo aware. Kaya upang tayo mamunga, kailangang alisin, kailangang linisin, tanggalin, tapyasin ng ating Diyos Ama ang anumang bagay sa buhay natin na nakakahadlang sa ating pamumunga. Ulitin ko po, kailangang alisin, linisin, tapyasin ng ating Diyos Ama ang anumang bagay sa buhay natin na nakakahadlang sa ating pamumunga. May kailangan po bang i-prune ngayon ang Diyos Ama sa iyo? May naiisip ka ba na kailangan i-prune ng Diyos sa iyo? O nasa process ka na ng pag-prune ng Diyos?
May kasalanan bang dapat mo nang talikuran? Payagan mo lamang ang tagapag-alaga sa kanyang ginagawang pruning, sa kanyang ginagawang pagtatanggal, sa kanyang ginagawang pagtatapyas, at pagsasaayos sa iyo. Kahit sobrang hirap at masakit ito, payagan mo lamang iyong tagapag-alaga na gawin ito. Kung paano sa pruning halos makalbo na, halos mamatay na ang halaman, ang pruning sa ating mga Kristiyano ay hindi rin madali katulad ng sinabi sa Hebreo chapter 12 verse 7. Talagang hindi, nasabi ng Biblia na hindi madali. I-expect natin na hindi madali. Sabi sa Hebreo chapter 12 verse 7, tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaahari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi tinutuwid ng kanyang ama? At pagdating po sa verse 10, talon po tayo sa verse 10, sa loob ng maikling panahon, itutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa. Favorite verse to ni Ate Sukman. Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan yon, lalasak tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya kapag tayo ay pinuprud, tinutuwid, dinidisiplina ng Diyos, ang ating pong tugon ay tanggapin at tiisin. Alam po niya na mahirap. Sinabi niya na mahirap. Inabalidate ng Diyos yung feelings natin na, Lord, ang hirap naman. Alam niya po yun. Pero sinutos niya rin ito kasi alam niya kahit mahirap, posible. Hindi iutos to ng Diyos. Hindi to sasabihin ng Diyos kung hindi ito posible. Hindi tayo lalago sa kabanalan at hindi tayo mamumunga kung hindi tayo magpapasakop sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Mahirap lumago ang isang Kristiyano ayaw namang dumaan sa pruning process. Kung walang pagpapasakop, walang paglago. At kung walang paglago, asahan mo nang wala ring pamumunga. Kaya kailangan natin matutunan ang magpasakop ng buong puso. Kung nananalig na tayo sa kabutihan ng ating Diyos Ama sa langit, ang pagpapasakop sa anumang ipinahihintulot niya ay hindi na magiging mahirap para sa atin. Naniniwala po ba tayo na ang ating Diyos Ama ay mabuti? At ang kanyang mga ginagawa ay para sa ating ikabubuti? Amen. Kapag tama ang ating pagtingin sa pagdidisiplina ng ating Diyos Ama sa atin, tatanggapin natin at titiisin at magpapasakop tayo sa kanyang ginagawa. Magiging handa tayong tiisin ng may buong pag-asa na pagkatapos noon sa kanyang pagdidisiplinang ginagawa ay lalasak tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Marahil kaya hindi nga tayo payapa paminsan, ay hindi matuwid ang ating pamumuhay. Pero kapag daw nga matuwid ang pamumuhay, anong iladulot nun? Kapayapaan. At sabi po dun sa English version, it produces a harvest of righteousness and peace. Ang dulo nito ay harvest of righteousness and peace. Purihin natin ang dakilang tagapag-alaga ng ating mga kaluluwa. Palakpakan naman natin ang Diyos Ama. Ang pangangalaga ng Diyos Ama sa kanyang mga anak ay hindi lang kung ano yung ikakasaya mo at ikakaaluan mo. His care sometimes ay nagpapakita niya sa pamamagitan ng mga bagay na ikahihirap ng loob mo.
Sabi ko nga, bakit yung pangangalaga na inasabi din niya yung pruning pa? Hindi ba pwedeng yung bigay ko lahat ng gusto mo, comfort ko ikaw? Hindi pruning yung sinabi niyang pangangalaga. Kaya naisip ko, talaga palang ang pangangalaga ng Diyos ay minsan yung ikahihirap ng buhay natin, ikahihirap ng loob natin. Kasi doon tayo napapabanal, doon tayo na isasaayos. Kasi aminin po natin minsan, pag maganda lahat na nangyayari sa atin, pag lahat ay smooth, hindi natin naaalala ang Diyos. Hindi tayo natututo sa Diyos. Mahirap po ito pero kailangan. Maging tulad tayo ng luwad na madaling ulmahin at higit sa lahat ay laging willing na sundin anumang gawin o naisin ng magpapalayok sa Kanya. Magtiwala at maniwala tayo na lahat ng mga bagay na hingin na sa atin ng Diyos o anumang kailangang tiisin natin na ipinahihintulot ng Diyos ay para sa ating ikabubuti, ikababanal, ikalalago, at ikapapamunga. He works all things together for my good, for our good. Kahit mekos-mekos yan ni Lord, ang dulo na ay for our good. At panghuli at pangatlo, dahil itinuro na sa atin ang paraan para mamunga. Ang sabi po, itinuro na sa atin ang paraan para mamunga. Sabi po sa verse 4 to 5, sa main text natin sa John chapter 15, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Meron na tayong puno ng ubas, meron na din tayong tagapag-alaga, ang Diyos Ama. At pareho nilang ginagampanan ang kanilang role para tayo makapamunga. Ngayon, anong bahagi natin? Ang manatili kay Jesus, abide in Christ. Sa ating pamumuang espiritual, meron tayong bahagi. Yung dalawang punto po kanina, bahagi ni Jesus at ng Diyos Ama. Ngayon naman ito ay bahagi natin. Ang ibig sabihin po dito ng pananatili kay Jesus ay remaining o abiding ay ang pagpapanatili ng isang malapit na kaugnayan kay Jesus. Pagpapanatili ng malapit na kaugnayan kay Jesus. Tayo ay ikinabit kay Jesus nung tayo simulang manampalataya sa Kanya. Pero yung paglilinang, pag-nurture, pagpapalago ng ating malapit na kaugnayan sa Kanya, may bahagi po tayo doon. Ang salita pong abide sa Greek word ay sabi ay meno. At ang ibig sabihin daw po nun ay to stay, to remain, to dwell, and to continue. Abiding daw po means to stay, to remain, to dwell, and to continue. Kailangan tayo nananatili kay Kristo at tuloy-tuloy po yun. At hindi po ito one-time event lang na kapag na-encounter mo siya sa camp, sa conference, sa isang Sunday service, ayun na yung abiding. Hindi po. Hindi po siya one-time event. Hindi din ito nakukuha sa pag-share, paglalike mo sa mga godly posts sa Facebook, mga verse sa Facebook. O di kaya naman pagbabasa ng Word of God na every Sunday lang at sa PowerPoint mo pa binasa. Hindi po ganun ang abiding in Christ. Ang papanatili natin sa puno or kay Jesus ay isang permanente, palagian at pang-araw-araw nating pinipili na manatili sa presensya niya at pagpapasakop sa pagkapanginoon ni Kristo.
Ang lapit po or intimacy ng ating kaugnayan kay Kristo ay nakadepende sa kung paano tayo nag-aabide sa Kanya, kung paano tayo laging dumudulog sa Kanya, kung gaano kadalas tayong lumalapit sa Kanya. At yung intimacy natin sa kaugnayan natin kay Kristo ay maaari pong magbago paglipas ng panahon. Maaari tayong mahulog sa kasalanan, manlamig, manghina. Nakaka-relate po ba tayong lahat doon? At doon po sa mga panahon na yon, ang pamumunga ay ang hirap makita. Malabong makita. At ano po ang ugat ng lahat ng ito? Na ating panlalamig, panghihina at pagkahulog sa kasalanan? Isa lang ang maaaring dahilan nito, ang ating pagpapabaya sa ating kaugnayan kay Jesus. Ano-ano ang kapababayaan natin? Wala nang oras sa pananalangin. Every prayer meeting lang tayo na nananalangin. Ganun ba tayo? O minsan lang tayo magbasa ng Biblia, magbulay ng kanyang salita. Dumadalo tayo sa cell pero hindi natin ina-apply ang mga natutunan natin. Mas marami ka pang oras sa mga taong hindi nakakatulong sa iyo sa paglagong espiritual. Sila pa yung mas inapakinggan mo. At yung mga paggawa ng mga maliliit na kasalanan na tingin natin ay harmless, maliliit na compromise, sasabihin natin isang shot lang naman ito, hindi naman talaga ako mag-iinom, isang shot lang naman. Sasabihin natin isang silip lang sa pornography, holding hands lang kahit hindi mo pa asawa, isang kiss lang kahit hindi mo pa asawa. Yung mga maliliit na kasalanan na tingin natin ay harmless, ay magdadala sa atin sa mas malalim na kasalanan. Hindi po ba si David, isang tingin lang kay Batseba ang nagdala sa kanya sa mas karumal-dumal na kasalanan? Responsibilidad po natin na araw-araw palalimin ang ating kaugnayan kay Jesus. Magbasa tayo ng salita ng Diyos, magbulay tayo, manalangin tayo kasi mahina tayo. We are just one compromise away sa kasalanan. Ipaglaban natin ang oras natin sa Panginoon. At palagi po natin yung i-preach sa ating sarili, ipaglaban ang mga oras mo sa Panginoon. Kasi napakahina nating mga tao. At sino mang nagsasabi, sabi sa unang Juan chapter 2 verse 6, sino mang nagsasabi na nananatili siya sa Diyos, ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. Dito po ay nilarawan din kung paano nananatili sa Diyos. Dapat daw po tayong namumuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. At sabi naman sa Juan chapter 15 verse 10, kung tinutupad nyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi naman dito na ang pananatili ay may kaakibat na pagsunod. Pagsunod sa utos ni Kristo. Kapag sinusunod natin ang mga utos sa atin ni Kristo, it means we are abiding in Christ o nananatili tayo kay Kristo. May pinapagawa bang Diyos sa iyo ngayon? Anong gagawin mo? Obey if you want to abide in Christ. Kaya, in summary, abiding in Christ means we follow Christ's examples and we obey Him. Pero paano natin yun malalaman kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Paano natin malalaman kung paano si Kristo namumuhay kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Kung hindi tayo nagalaan ng panahon para kilalanin si Kristo? Paano natin malalaman ang utos niya kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Kung hindi tayo nakikinig sa kanyang mga salita? Kung saan siya naroon, doon tayo. Magagawa lamang natin ito kung tayo araw-araw na sumusuko sa kanyang kalooban at kagustuhan.
gusto ni Kristo. When we abide in Christ, His heartbeat will be our heartbeat. Ang tibok ng puso ni Kristo ay magiging tibok din ng puso mo. Kung ano yung gusto niya, yun din ang magugustuhan mo. You begin to pray God's will to be done. You will not ask something na hindi na siya mapiplease. Hindi mo na pagpipilitan ang mga gusto mo, kundi yung mga gusto niya. Halimbawa, you begin to surrender relationship na hindi ka lugod-lugod sa Kanya at hindi nakaka-honor sa Kanya. Nagsisimula ka ng mag-pray na patawarin yung tao na dati pinapanalangin mo na sana may masamang mangyari sa kanya. Nagsisimula ka ng tumakbo kapag papalapit na yung tukso. Ginugusto mo na ang buhay na makapagbibigay lugod sa Diyos. Dahil you are abiding in Christ, binabago na ng Diyos ang puso mo at ang mga habits mo para yung buhay mo ay makapagbibigay lugod sa Kanya. The fruit will come natural kapag tayo ay naka-abide kay Kristo sa Kanyang mga salita at sa Kanyang mga utos. You will never regret abiding in Christ. Hindi po ba yung mga malalaki nating regret sa buhay natin ay nangyari noong mga panahon na hindi tayo naka-abide kay Kristo? Noong mga pinipilit natin ang sarili nating gusto? Pero subukan natin piliin ang gusto ni Jesus. At tiyak, yung fruits, yung pagiging fruitful ay magiging natural. Sa akin pong pagtatapos, fruitfulness honors God. And a living proof that we are Jesus' disciples. Yan po ang sabi sa main text natin sa John 15 verse 8. Napaparangalan ang Diyos Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. I-highlight po natin yung napaparangalan ng aking Ama. Kung kayo'y masaganang nagbubunga, ang ating dapat motivation sa pagmumunga ay ang pagbibigay karangalan sa ating Diyos. Hindi dahil gusto nating maging fruitful, hindi dahil gusto nating or may benefit tayong makukuha sa pagiging fruitful, simply because we want to honor and glorify our Lord. We want to be fruitful dahil nagbibigay siya ng karangalan sa ating Diyos. At ibinigay na niya ang kailangan natin. Ibinigay niya sa atin si Kristo upang maiugnay tayo sa mabuting puno. Binigyan tayo ng tagapag-alaga para tayo makapamunga. At isang dakilang pribilehiyo ang maalagaan ng Diyos. At pero, yun sa pangatlo, doon tayo pumapalya ang manatili kay Kristo o to abide in Christ. Walang pagkukulang. Mapapansin niyo, walang pagkukulang ang Diyos sa atin. Tayo palagi ang may pagkukulang. Mga kapatid, ang hamon po sa atin ngayong umaga ay mag-abide kay Jesus. Huwag tayong gumawa ng hiwalay sa Kanya. Mag-abide tayo sa Kanya. Kung mapapansin niyo po sa talata, sabi ni Jesus, remain in me, and I will remain in you. Manatili kayo sa akin. Sabi ko, Lord, bakit kailangan mauna yung decision ko na manatili sa iyo bago ka mag-remain sa akin? Hindi ba pwedeng, you will remain in me, tapos sunod mag-remain ako? Hindi, ang utos niya, remain in me. Hinihintay talaga tayo ng Diyos na mag-remain sa Kanya. Tayo ang una magdidesisyon nun. Dahil kahit pa nakahanda ang Diyos na mag-remain sa atin, kung ayaw naman natin, hindi tayo pipilitin ng Diyos. Kaya ang desisyon na mag-abide kay Kristo ay nasa desisyon natin, nasa pagpapasya natin. Kaya mga kapatid, ang hamon ko ngayong umaga, let's remain and abide in Jesus. Huwag tayong gumawa ng hiwalay sa Kanya. Let us be one with Christ sa layunin, sa misyon,
sa puso, sa damdamin. Katulad ng sabi ko kanina, nawa ang maging tibok ng puso ni Kristo ay tibok din ang puso mo. Palagi kang mag-agree sa Kanya. Palagi kang sumuko sa Kanya. Always abide in Him. Huwag nating ipagpilitan ang gusto natin. He must increase and we must decrease. May area ba sa buhay mo ngayon na hindi naka-abide kay Kristo? Relationship ba ito? Financial ba ito? Negosyo ba ito? Pangarap ba ito? O desire ng puso mo? I could come up with many lists, pero ikaw at si Jesus ang nakakaalam kung ano yung hindi naka-abide sa Kanya. At alam ko pong mahirap. Mahirap isuko. Pero sabi ko, hindi ibig sabihin ng mahirap ay hindi na posible. Dahil binigyan naman tayo ng banal na spirito ng Panginoong Jesus. Inuutos sa atin ni Kristo dahil alam niya na posible if we only choose to obey Him daily and depend on His grace sa tulong ng banal na spirito. Maaaring isa ka sa mga bumagsak, pumalpak, o maaaring parang isa ka na sa mga lumalayo kay Kristo. Pero ang mensahe pong ito ay hindi para i-condemn kayo. Hindi para ipadama sa inyo na masama kayo. Lahat tayo masama, lahat tayo pumapalya. Ang mensahe pong ito ay mensahe ng pag-asa. Mensahe ng chance na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ito po ay biyaya ng Diyos sa atin, kaya narinig natin ito. Dahil He still wants you to remain in Him. Kaya mo ito narinig, He still wants you to remain in Him. Makipag-ayos ka ngayon sa Diyos, ayusin mo ang kaugnayan mo sa Kanya, piliin mo ang manatili sa Kanya araw-araw. Gaano pa kalayo yung nasa isip mo ngayon na paglayo mo sa Diyos, piliin mo ulit na manatili sa Kanya. Pagpalain po tayo mga kapatid ng mensahe ito at makapamunga ng bunga nagbibigay lugod at karangalan sa ating Diyos.